Panginoon. Hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ayan. Good morning po, everyone. Good morning, church. Good morning po sa ating FB Live. Sige po, batiin niyo po yung nasa kanan niyo, nasa kaliwa niyo ng magandang umaga. Ayan. Kasi baka may bago dyan, no? Bagong attend, di ba? Sa likod niyo, sa harap niyo, kawayan niyo naman. Ayan. Good morning po, everyone. So today po, welcome po sa ating Sunday service. So, isang linggo na naman po yung nagdaan at alam ko na bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ayan. Expect po natin na this morning po ay may bagong revelation, may bagong word na ibibigay sa atin ng Panginoon para po sa isang linggo na naman na pakikipaglaban ng ating mga araw-araw na hinaharap. Ayan, so today po, ay bago po tayo manalangin, ay basahin po muna natin ang ating Bible verse po sa umagang ito. Manggagaling po ito sa Awit, chapter 96, verse 1 to 7. Ayan, sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 1, 1 to 3, go! Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Umawit sa Panginoon buong daigdig. Umawit kayo sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Araw-araw ipahayag ang kanyang pagliligtas. Ihayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian at sa lahat ng mga bayan ang kanyang kahangahangang gawa. Verse 4, sapagkat ang Panginoon ay dakila at karapat-dapat na purihin, siya ay dapat katakutan ng lahat ng Diyos-Diyosan. Sapagkat ang lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga walang kabuluhan, ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Verse 6 po, karangalan at kamahalan ay nasa harap niya, kalakasan at kagandahan ay nasa kanyang santuaryo. Ibigay ninyo sa Panginoon, o mga angka na mga bayan, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. Sige po, sa umagang ito, let's worship the Lord. Let's pray. Let's invite His presence sa umagang ito. Come on, church. Praise the Lord. Purihin mo ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. 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 Ito yung tamang araw para purihin mo ang Panginoon. Nasa tamang lugar ka para bigyan ng papuri ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. We invite your holy presence right now. Hallelujah. We magnify you, Lord, in this place. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Father God. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, sa umagang ito, ipinaparangalan ka namin, Panginoon, sa apat na sulok ng lugar na ito. Hallelujah. We welcome you, Lord. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, na mag-manifest ka sa lugar na to, Lord God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na Lord, gumalaw ka. Lord, katagpuin mo, Panginoon, na bawat puso, Panginoon, na nandito, Lord God. And Lord, we pray this morning, Panginoon, na punuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God. Punuin mo kami ng pagmamahal, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, Lord God, ng kagalingan, Lord God. Hallelujah. We claim, Panginoon, that, Lord, the victory will be on us, Panginoon, this morning. And Lord, we do not allow all the works of the enemy sa apat na sulok ng lugar na to. In Jesus' name, kawalan ng interes sa salita ng Diyos in Jesus' name. And Lord, we pray, Panginoon, na Lord, makuha namin sa umagang ito ang Lord, ang Rema word, Panginoon, ay bibigay mo sa amin. Panginoon, samahan mo yung mga papunta pa lamang, Panginoon, Lord God, maging yung mga nanunood, Panginoon, sa aming FB Live, Panginoon, Lord God, hindi namin nililimitahan ang kakayahan mo na abutin, Panginoon, na bawat isa, Panginoon. Kaya naman, Lord God, ay Lord, pinapakawalan namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, samahan mo, Panginoon, Lord God, yung mag-share ng yung word, itagong mo siya sa yung likuran, Panginoon, and Lord,
yung salita mo ang mamutawi sa kanyang mga bibig, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dalangin namin na ma-enjoy namin, Panginoon, ang presensya mo this morning, Panginoon. We are excited, Panginoon, Lord God, na maranasan ka sa umagang ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Yan, hallelujah. Come on, let's continue to clap our hands. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Are we excited na tayo ay magpuri sa Panginoon? Amen. Are we excited na tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Salamat no sa inyong lahat na kayo po ay kasama namin na naririto ngayon para tayo ay sama-sama na magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya nga sabi ni Sister Janisa kanina, panibagong linggo, na dumaan ang linggo, ngayon may panibago na naman, no? So, every day, every week, no? Every hour, patuloy na habang tayo ay lumalakad, patuloy na may mga battle tayo, no? Sa buhay. But ang pinaka-most important thing, ang pinakamaganda, yung pagiging mananampalataya mo sa Panginoon, nandiyan yung Diyos, no? Na patuloy kang sinasamahan. Kaya ang Diyos, kung yung pag-ibig niya noon, ngayon at magpakailanman, hindi yan nagbabago. Amen? Patuloy na ipinararanas ng Panginoong Jesus yan sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, kung tayo po ay handa na magpuri sa Panginoon, pumalakpak po tayong muli sa Panginoon ng may sigla, palakpak ng may ngiti, palakpak na umaabot sa trono ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Masaya ba siya? Tanungin mo siya, are you excited? Are you excited? Anong sagot? Anong sagot? Yes! Yan, may ngiti, no? Kaya naman sa oras ito, tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise your name, oh God! Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Muli awitin natin, wala nang iba. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sabi mo sa Diyos, hallelujah! Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Ako'y tiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Once again, let's sing. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang iba masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang
maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Muli awitin natin sa puso ko. Ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Yan, patuloy natin palakpak ang ating mga kamay. Hallelujah. Kung tayo ay buong puso na nagtitiwala sa Diyos, kailangan nakikita ng Diyos din na may aksyon tayo kung paano tayo magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng palakpak, pag-awit at pag-indak ng ating mga katawan. Hallelujah sa umagang ito. Hallelujah. Woo! Amen. Hallelujah. Muli awitin natin sa puso ko. Hallelujah! Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Muli awitin natin. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. O, dito lang ha, dito lang, yung mga youth dito. Wala nang ibang katulad mo. Sige, lakas natin, mga youth. Nahihigit pa Nahihigit sa'yo. pa. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Amen, hallelujah. Ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala This side naman, para marinig natin talaga. Yan. Wala nang ang iba. Yun, hallelujah. Lord, tunay yan na sinasabi nila ngayon sa iyo. Wala nang iba. We dance, guys, we dance. Woo! Sa'yo. Yeah. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Ngayon naman, Wala nang sabay-sabay na tayo. Sabihin natin sa Panginoon, puso ko. Ang puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Habang umaawi tayo, gayahin niya ko. Sa puso ko, ikaw lamang. Yan. Woo! Yan. ang siyang sumakop Yan, sa hallelujah. aking kalooban. Habang umaawit at sumasayaw ka, titiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Muli, awitin natin sa puso ko. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala
puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, langit sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Hallelujah! Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Amen! Hallelujah! Come on, clap our hands for the Lord. At this moment, let us sarap magpuri sa Panginoon, no? Lalo na na dumadaan ka sa mga bagay na sa tingin mo ay mahirap, but still, nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? At ang sarap lang sa piling na sabihin mo sa Panginoon na sa puso ko, ikaw lamang, Panginoon. At pagkakatiwalaan ka namin ng buong puso. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ay ating sambahin muli. Tunay na siya'y walang katulad. Mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Let us worship the Lord and let us prepare our hearts. Hallelujah. Na tayo ay buong puso na sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Oh, we worship you, Jesus. Sambahin ka, Panginoon, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
Lord. Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, Hallelujah. ikaw lamang. Sing it to the God. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Worship the Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Oh, kadakilaan mo, Diyos. Dakila ka. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sambahin natin ang Panginoon. Wala kang kang katulad. Hallelujah. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. one word na nag-strike sa akin kanina habang nagsasalita si Janisa rito. Ang word na, let's enjoy the presence of God. At kanina pa natin nadadama ang presence ng Lord. Let us enjoy the presence of God habang tayo sumasamba sa Panginoon. Hallelujah! Malaya tayong sumamba sa Panginoon. Malaya nating i-express sa Diyos kung anong nararamdaman natin para sa Panginoon. Hallelujah! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
panahon, wala kang katulad. Amen! Hallelujah! Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. Hallelujah! Inayan, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Ikaw, Diyos. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. 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 Wala kang katulad. Ikaw, Diyos, hallelujah! Panginoon, kasama ka namin. Wala kang katulad ka, Panginoon. Wala kang katulad, Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, salamat na na-enjoy ka namin sa umagang ito. Salamat Banal na Espiritu, kasama ka namin at patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Diyos. Salamat na ikaw ay nakasama namin. Yan ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon, upang makaniig ka namin. And thank you, Lord. Hindi mo kami binigo. Kaya Diyos, sa iyo ang lahat ng karangalan, kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. At bago tayo, ayan, harap mo na yung katabi nyo at sabihin mo, God bless you. Ayan, praise God. Sige, batiin mo na. Glory to God. Okay. Sige po, pwede tayo makaupo. Hallelujah. Ayan. Okay. So, good morning. Good morning. Beer na po. Ay, August pa lang pala. So, masyado tayo nagmamadali. Isang kembot na lang ay actually may narinig na nga akong Christmas song nakarang Monday sa company na pinagba-Bible studyhan namin. At talagang wala, hindi natin pigilan ng panahon. Ilang panahon lang, Pasko na naman. Ayan. So, this morning, ay ang isi-share ko po sa inyo ay hanguin natin sa Romans chapter 11, verse 17 to 18. Actually, buong chapter yan. Kinuha ko lang itong verse na ito. And ako naniniwala na i-bless tayo ng Panginoon through this message. At pinamagatan ko po yan na konektado. Porke. Naalala ko tuloy, hindi ko matanda ng exact year na si AC nag-topic that time, bago-bago pa lang ang gay church sa mga young people about, doon pa yun sa pangandakan sa office, ng connected. Na ang kanyang logo ay yung cord ng kuryente. Kung naalala nyo pa yun. Nag-flashback sa akin yun habang inaaral ko ang passage na ito. At akin naman, Espanyol, konektado. So, basahin muna natin ang talatang ito. Sabi rito, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo
at ikaw na sanga ng ulibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat, sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sumagdali tayong manalangin. Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyo at umaasa sa iyong kakayanan. Ipaunawa sa amin ang mga bagay na nais mong ipaunawa. Panginoon, pagpalain mo po ang umagang ito at kaming lahat, O Diyos, ay uwi na tangan-tangan ang mga kasagutan sa aming mga hiling sa iyo. O Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, pinamagatan ko po yung konektado dahil sa English po yan, grafted in. Idinugtong yung ligaw na actually sa mga bandang baba pa ng verse niyan ay yung parang nag-grafted in. Kung naghahalaman kayo, nagdugtong kayo, yung mga grafted na mga mangga, mga kurang mangga dinugtungan ng sanga na matanda na at madaling mamunga, yung grafted. Pero dito, yung grafted na ito ay kakaiba. Kasi sabi sa mga bandang verses, babang verses pa niyan, ay against the law of nature. Bakit? Yung kakaibang ligaw Ligaw na, kumbaga, hindi siya talaga, kung parang sabihin na natin, ihalin tulad natin sa, ang guyabano, idinugtong mo sa kaimito. Imposible. Di ba? Pero, ito, crafted din na ito na pinapaniwa, this is a figure of speech. Metaphorically, ay inihalin tulad tayong mga hintil. Kasi pwede ko namang kunin yung talatang sa John chapter 15, yung I am the vine and you are the branches. But that passage is particular sa mga Hudyo. Kasi ang audience ng Panginoon, mga Hudyo. At sabi ni Jesus, ako'y sinugo sa mga Hudyo. But this passage is particular sa mga hintil. So tayo yun. Hindi kabilang sa Jewish o sa tribe ng Israel o sa bayang Israel. So ito yung kinuha ko. So medyo ang topic ko for today ay halong exegetical at saka topical. Kaya makinig po kayong maigi. Kasi ako naniniwala sa samahan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Well, ngayon, ang tanong ko ay, how important of being connected? Gaano kahalaga ang pagiging konektado o yung nakakonect ka? History, dito sa atin sa Pilipinas, naalala nyo, di ba, ang Samar at Leyte, yung mga taga-Samar at taga-Leyte dito, kung meron man. Nung wala pang San Juanico Bridge, di ba, ang means of transportation para magdala ng kalakal sa kabila ay barko o lancha, kahit na magkalapit lang yan. So it takes time. Pero nung nagkaroon ng bridge, napabilis ang transportation. Pero ngayong sinarado ang bridge, bawal dumaan ng mga trucking, maraming nag-vlog na, naghihirap na kami, kulang ang supply namin dito sa Samar. Kasi yung supply from Cebu, dinadala sa Leyte, then Leyte to Samar, hirap tumawid. So maraming mga vlogger na, sabi niya, hirap na ang supply dito, nagugutom na kami rito sa Samar. Ganun na yung mga nila nung napanood ko, mga nakaraang buwan. So, di ba, pag putol yung connection, something suffer. Example, kung walang internet, subukin kayo nating shutdown ang internet, marami magrereklamo. Kahit ito na yung buhay natin sa panahon natin eh. Diba? Patayin mo internet. Kahit nainta kayo sa pamilya, pag sinutdown mo internet sa loob ng tahanan nyo, magkakaroon ng gera sa loob ng tahanan nyo. Diba? So, ganun nakatindi ang koneksyon. Ang ties regarding pagdating sa mga bagay na gusto nating makakonect. Once na naputol yan, something suffer. Or someone suffer. So napakahalaga ng pagiging connected. Ngayon, bigyan natin ng background sa Bible kung gaano kahalaga ang pagiging connected. Hanguin ko ito. This is a history regarding sa Israel. Yung 12 tribes, anak ni Israel.
At yan ay sa Genesis 37. Ito, pansinin nyo maigi ito. Istorya ni Joseph the Dreamer, kung palabasa kayo ng Bible, maging sa school tinturo ito eh. Yung, about, ito, di ba? Sa verse 3 ko na kinuha. Sabi rin, now Israel loved Joseph more than any of his other son, because he had been born to him in his old age, and he had made an ornate robe for him. When his brothers saw that their fathers loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. So si Joseph, mahal na mahal ni Israel o ni Jacob. Di ba? Paboritong anak si Joseph. Actually, ang bida sa Genesis chapter 36, 37, 39 ay si Joseph. Kasi mahal ni Israel o ni Jacob. Si Jacob kasi pinalitan na yung pangalang Jacob Israel. So siya si Israel ay may 12 siyang anak. Yan yung 12 tribes. Di ba? At kung papansinin natin, ang ganda ng kwento ni Joseph Kasi, di ba, binugbog siya, inulog siya sa balon, then pinagbili. Nung pinagbili, ay ang nangyari, ibinenta. Di ba, sa isang gobernador ng Ehipto, si Potiphar, at napagtripan ng asawa ni Potiphar. Nakulong. At hanggang siya ay nakalabas ng kulungan at naging tanyag sa Ehipto nung siya ay nakapag-interpret na ng mga dreams, ng mga panaginip. So, ganun yung istorya ni Joseph. Actually, pansinin niyo yan Genesis chapter 37. Yan yung mga talata. Di ba, ang huling verse ng chapter 37 is 36, verse 36. Sabi niya, meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar. Once of Pharaoh's official, the captain of the guard. So yan yung dulo ng chapter 37. Tungkol kay Joseph. Okay. Pansinin natin. Ito yung verse, chapter 38 ng Genesis. Remember, isang book lang po yan Ayan. Okay. So, pag napansin natin, namaos din yung mic. Medyo namaos kasi ako. Actually, tinext si Pastora last Thursday ba yun o Friday? Kasi Wednesday, nangatilalamunan ko. And Thursday, inubo ako ang hirap na ubo. Yung walang plema, tuyo lalamunan mo, pero ang sakit ubo. Ang sakit na sa sikmura, ang sakit pa sa ulo. And Friday, chinat ko si Pastor yun. Sabi ko, Pastora, can you prepare someone to replace me kung hindi mawala ang ubo? Sabi ni Pastora, hindi, gagaling ka. mamaya, may sisingit ko rin yung kalagayan ko sa ating topic. Ay, gagaling ka. Pag-pray ka namin, salamat sa panalangin. So, ganun yung sitwasyon, kaya medyo husky pa yung boses ko ngayon. So, pansinin nga yun. Balik tayo sa kwento. Obserbahan niyo yan. Buong chapter 37, bida si Joseph. At ang dulo ng verse ng 37, chapter 37, is ipinagbinta si Joseph sa official ng Egypto na si Potiphar. Pagdating sa chapter 38, kwento ni Judah at Tamar. Pansinin niyo yung sa chapter 37, mga binata pa bata pa yung magkakapatid mga pastol. Then pagdating sa chapter 8, isiningit ang kwento ni Judah. Na si Judah, iniwan yung mga kapatid niya, pumunta siya nag-asawa siya ng Adulamites. Pumunta siya ng Adulam. So, di ba, bawal sa kultura ng mga Israel yun? Maki-intermarry ka sa hindi mo kalahi. Diba? So, ganun ang ginawa niya. At nagkaanak siya ng 3. Nung naging binata yung kanyang mga anak na 3, napangasawa naman si Tamar nung kanyang panganay. Kwento ko na lang sa inyo.
Nung napangasawa ng panganay ng anak ni Judah, si Tamar, hindi sila nagkaanak. Yung panganay nandyan yun. Basahin natin. At the time Judah left his brother and went down to stay with man of Adullam named Hira. There Judah met the daughter of a Canaanite man named Zua. He married her and made love to her. She became pregnant and gave birth to a son who was named Er. She conceived again and gave birth to a son named him Onan. She gave birth to still another son and named him Shelah. It was Gezeb that she gave birth to him. Ayan. So si Er, ang napangasawan ni Er, na panganay na anak ni Judah, ay si Tamar. Ngayon, hindi sila nagkaanak. Namatay ngayon si Er. Kasi may ginawa si Er na labag sa kalooban. Ayaw niyang buntisin si Tamar. Kaya, ang sabi ng Bible yan pero according to the study of the, hindi lang theologians, ng mga Bible scholar, patriarchal kasi yan eh. Even the patriarch can judge na patayin ang isang tao pag ginusto nilang patayin. Actually, sa bandang huli, ano natin ang istorya niya ng Judah and Tamar. Namatay ngayon si Er kasi ayaw niyang bigyan ng anak si Tamar. So, ang batas nila, remember, si Judah ay nasa Adulamites. So, medyo wicked yung kanilang batas. Bakit? Diba, namatay asawa ko, nakapangasawa ako. Panay kami malalaki magkakapatid. Nakapangasawa ko, namatay ako. Yung kapatid kong sumunod sa akin na lalaki, kailangan niyang asawahin tong asawa ko. Wicked masyado. Pangit ng kanilang batas. Kailangan magkaanak sila in honor to me. Ganon yun eh. Kaso, si Onan, na kapatid ni Er, ayaw niya ring buntisin kasi hindi niya matanggap na yung anak niya ay aariing anak ng kanyang kuyang namatay. Kaya ang ginagawa niya, hindi niya, tinatapo niya yung similya niya. Ang sabi ron, and God killed him. Ganon yung sabi ng Bible. Pinatay. So, ngayon, yung bunsong anak ni Judah, na si Shelah, bata pa. So, ang desisyon ni Judah, umuwi ka muna, Tamar, sa iyong magulang. Palakihin ko muna itong aking anak. Pero, ang sabi ng kwento dyan, ay dahilan lang yun ni Judah, dahil natatakot siya na mamatay din yung anak niyang bunso. Ayun. Ang ginawa niyan, hanggang sa namatay ang asawa ni Judah, nagpigati siya, nung nakarecover na siya, naglakbay siya ngayon. Nung naglakbay siya, nalaman ni Tamar na nasa doon sa kanyang magulang. Ang sabi ng kwento ay, si Tamar nakadamit pambalo. Ganun kasi pag nabalo, kailangan nakadamit ka pambalo. Ibig sabihin, pag nakita ka ng tao, ay nabalo yan. So, hindi pwedeng pakialaman. So, ang ginawa ni Tamar, nagtanggal siya ng damit na pambalot, nagbihis siya, at nagpwesto siya sa pintuan ng city. At napagkamalan siya ni Judah. Siyempre, si Judah ay galing sa pagkabalo, at nung nakarecover siya sa kanyang pamimighati, pagluluksa, ay, ayun, nakita niya si Tamar, hindi niya na-recognize si Tamar kasi ang kultura nila, balot na mukha. Nagbalot ng mukha si Tamar. Ang sabi doon, inaya ni Judah. Sabi niya, halika, makipagtali ka sa akin. Sabi ni Tamar, ano naman ang garantiya mo na para ako makipagtalik sa inyo? Bigyan kita ng mga kahayupan, pangit na word. yung bigyan kita ng mga tupa. Sabi niya, siyempre, paano kung masisiguradong bibigyan mo ako niyan? Anong garantiya mo? Anong pwede mong ihabilin sa akin? Sabi ni Judah, anong gusto mo? Sabi niya, yung singrit mo, yung sing-sing, at saka yung tungkod mo, iwan mo. Di iniwan ni Judah. Nag-meet sila. And then, umalis na si Judah. Nabuntis ngayon si Tamar. Nung nabuntis si Tamar, nagbihis na uli siya ng pambalo. Eto ngayon ang siste. Nabalitaan ni Judah, nabuntis yung kanyang manugang. Anong sabi ni Judah?
hindi ko na lang nailagay dyan. Sabi ni Judah, patayin. Ganon agad ang utos ni Judah. Patriarchal kasi. So, di ba? So, sabi ng mga Bible scholar, sa totoo lang, yung sabi nila, hindi naman talaga Diyos ang pumatay sa mga anak ni Judah. Because even the patriarchal can decide to kill pag naglabag ka sa batas nila. Ganon, katindi. Di ba? So, maring mga patriarchal, yung mga leader ng kanilang tribo, ay may kakayanan na humatol para patayin ang isang taong nagkamali. So, akala nila, lumabag sa batas si Tamar. So, dinala na sa kapulungan si Tamar para patayin. Ayan sabi ni Tamar, kung nare-recognize nyo sino may-ari ng tungkod na ito, ng singret na ito, then sa kanya ako patayin. Nung na-recognize kay Judah, anong sabi ni Judah? He is righteous me. O, hindi napatay si Tamar. At yung anak ni Judah ay dalawa kambal sa kay Tamar. Pero ang sagwa ng istorya. Then, pagdating ng chapter 39, ayan pala, ito yung dulo ng ng 38. Pansinin niyo, Judah recognized them and said, "She is more righteous than I." See? "Since I wouldn't give her to my son Sheila." Kasi hindi ko binigay yung aking bunsong anak. He did not sleep with her again. Yeah. When the time came for her birth, so yan na yun ang kininto ko sa inyo kanina. So dalawa ang anak, si Perez, andyan. Ngayon, pansinin nyo, pagdating ng chapter 39, balik sa kwento ni Joseph. Naisingit yung kwento ni Judah. Bakit? Anong connect? Diba? Anong connect? Diba? Minsan, terminology na ngayon ng mga millennial ba ngayon? Anong connect? Pag nag-reasoning ka, anong connect? Ganun. So, anong connect nga naman? Alam nyo, so exciting at napakaganda ng result pagdating sa kwento na yan. Bakit? Si Jesus, anong titulo ni Jesus? He is the lion from the tribe of Judah. Kung hindi na ikwento ang buhay ni Judah, anong titulo ng lion from the tribe of Judah? Wala, di ba? At ito ngayon, tingnan nyo ang result. Matthew chapter 1, genealogy. Pansinin nyo, this is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Nawala si Joseph, di ba? Samantalang paboritong ni Judah si Joseph. Judah the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Diyan makita natin yung engrafted in. Si Tamar hindi siya kabilang sa lahi ng Israel. But she is engrafted. Idinugtong, kinonek siya at pinanggalingan ng lahi ni Jesus. Even though ang sagwa ng story. See? Yun ang, kaya tanong ko, di ba, how important of being connected? Kahit ang buhay natin, sira, once na naikunik ka. See? Ano pa? Actually, hindi lang yan eh. Pansin nyo, Phares the father of Hezron the father of Ram, Ram the father of Abinadab, Aminadab the father of Nashon. Ito, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Dalawang babaeng na engrafted in. Bakit? Anong kwento ni Rahab? Prostitute. Saan? Sa Jericho, Canaanites. Ang nagtago sa mga pinatiknik ni Joshua, tiktikan ang Jericho. Ang ginawa ni, Rahab pala yan. Tama. Tinago ni Rahab. Kasi nalaman ng mga sundalo ng Jericho na mayroong tiktik sa loob ng Jericho. Hinanap nila. Ang ginawa ni Rahab, tinago doon sa kisame. Sa atik. Yung mga sundalo ni Joshua. At pinangakuan. Sabi ni Rahab, ano naman garantiyan yun pa sa gagawin kong ito? Sabi niya, hindi mamamatay ang inyong angkan.
o ang inyong pamilya. So, and remember, naging asawa si Rahab ng isa, ni Salmon. Dalawang karakter ang Salmon. Yung isang Salmon Salmon sa Bible, yung kinakapatid ni David o pamangkin ni David na nirape yung anak ni David na babae. Yun ang isang Salmon. Pero itong Salmon na ito, na napangasawa niya si Rahab, remember, yung sa genealogy, di ba? So, pansinin niyo ang connect. Kahit ang pangit ng mga pinanggalingan, but doon ang lineage, ang genealogy ni Jesus. Dumaan sa mga ganong istorya at ganong mga tao. So how important the connection, or how important of being connected? Gaano kahalaga? Ngayon, balik tayo. Dito na tayo. Ito na yung topical. Medyo exegete yung background natin. Ay medyo exegesis yung ginawa kong background. No, ito na yung topical natin na hinango ko doon sa ating teksto. How important of being connected? Number 1, to experience salvation. Bakit? Anong sabi sa verse 15? Since their rejection meant that God offers salvation to the rest of the world. Grabe, no? Grabe yung ino-offer ng Lord na salvation. Gusto niyang i-offer ang salvation sa lahat. Pero dahil nga bayan at minamahal niya ang Israel, doon muna siya nag-focus. Kaso lang, tinanggihan ito ng kanyang minamahal na bayan. Kaya ang ginawa, pansamantalang pinutol sila. Para Para tayo ma-engrafted. Tayo ng mga hintil ay makadugtong sa puno. At iyon, naranasan natin ang kaligtasan. See? Kung gaano kabuti ang Panginoon, sino ka, sino ako? Ano ang connect natin? Wala. Pero dahil sa Panginoon, di ba? Gumawa siya ng paraan para tayo ma-engrafted, maidugdong, ma-connect, para maligtas. Hallelujah. Pangalawa, saglit lang naman to eh. Sabi sa inyo, maiksi lang to. Pangalawa, to experience the rich nourishing from the root. Ito yung exciting na moment. Sabi ng verse 17, but some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel have been broken off. Kaya inalis sila. And you Gentiles, who were branches from the wild olive tree. Ang mga ligaw na mga damo dyan, o puno, who were branches from wild olive tree, have been grafted in. So now, you also receive the blessing God has promised Abraham and his children. Wow. Ano bang promise ng Lord kay Abraham at sa kanyang mga anak? Ay, kung pag-aralan natin ang Genesis, patungkol sa promise ng Diyos kay Abraham. Si Abraham nga, nasabi nga ni Abraham, Panginoon, dami ko ng pagpapala. Wala namang ibang magmamana nito kasi wala akong anak eh. Yung si Eleazar na aking alipin ang magmamana nito. Pero nagpumilit ang Diyos, hindi si Eleazar na alipin mo ang magmamana niyan, kundi mga anak mo. Tumingala ka sa langit. Tumingin ka sa dalampasigan. Ganyan kadami ang iyong mga anak. See? At antindi ng mga promises na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ang sabi doon, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree. Wow. Sustansya, buhay na nanggagaling sa ugat. Imagine, ang isang halaman, pag walang sustansyang nahuhugot ang ugat,
Doon lang sa amin sa probinsya, yung aking minarkot na, kasi doon sa likod ng church, mayroon diyang kalamansi. Nagmarkot ako ng mga kalamansi dyan ng pandemic. Pinauwi ko sa probinsya yung iba. So, pinamigay ko yung iba. Kahit Sister Alma yata, nabigyan ko rin nun. So, marami akong pinabigay ng mga, yung sa amin sa probinsya, yung kay mama, okay eh. Kasi dalawa yun. Yung kay mama namumunga. Yung matagal bago namunga yung kay misis, naninilaw yung dahon. Ibig sabihin, kulang sa nourishment. Kaya naninilaw yung dahon. So ginawa niya ng paraan, lagyan ng mga pataba, namunga naman. Oh. Ibig sabihin, pag walang sustansyang nakukuha, ibig sabihin, doon natin malaman ang sustansya nang gagaling sa ugat. Papunta sa mga sanga. Kung masustansya ang binabato ng ugat papunta sa sanga, sigurado, masagana ang mga sanga. Iyon ang, metaphorically, ganun yung kalagayan ng nating mga tao. Kung nakadugtong ka, anong sabi diyan? Ang ganda kasi ng description ng Bible eh. Sabi doon, so now you also receive the blessing, hindi. Sabi nun, but some of those branches from Abraham's tree, some of the people of Israel have been broken off, and you Gentiles who were branches from wild olive tree have been grafted in. So now, you also receive the blessing God has promised Abraham's children. Sharing in the rich nourishment. So, nanggagaling sa ugat kung bakit tayo nakakatamasa ng magagandang bagay dahil yun ang nananalaytay kasi nakadugtong tayo. Kaya kahit sa ayaw mo at sa gusto, dadaloy at dadaloy sa iyo kung anong meron sa Diyos na kinukuniktahan mo. Ayon, mai-relate ko na yung kalagayan ko. Sabi ko, inuubo ako, nagpasabi na ako kay Pastora, may replace mo na lang ako. Ano ba ang nananalaytay sa Diyos? Ano bang meron siya? Siyang pinagmumulan ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kagalakan. Lahat yun pwedeng manalaytay sa Kanya, sa atin. Pwedeng dadalo yun sa sanga. Sa sino mang nakadugtong sa Diyos, sa ayaw mo at sa gusto, dadalo yun. Kasi yun ang meron. Actually, hindi lang masasaya pati kalungkutan. Bakit mo naman sinamang kalungkutan? Naalala niyo yung pelikulang Inside Out? Meron bang ganun sa Bible din? Sa Romans chapter 12 verse 15, sinabi ni Paul, makisaya kayo sa masaya, makitangis kayo sa tumatangis. Meron din pala malungkot. Si Lord ba may nalungkot din? Oo naman, Genesis chapter 6 verse 6. Nalungkot ang Diyos kung bakit pa niya nilalang ang tao kasi naging wicked ang tao eh. Oh, di ba? So present din palang emoji na yun, ano? Hindi lang pala masagana, masaya, pati kalungkutan. That is the balance. Yun ang balance. Yeah. So, sayot natin sa gusto, dadalo yan. Kaya sabi ko, praise God. Kaya, nung sinabihan ako ni Pastora, hindi, gagaling ka, Pastor. Nung na-repress sa akin, oo nga, no? Grafted in. Dadalo yung kagalingan. Amen? Hallelujah! Kaya ako nandito sa harapan nyo ngayon. Kasaganaan, alam nyo, na-amaze ako sa Lord. Everyday halos kinaka-amazean ko ang Lord kasi nga sabi ko, Lord, hindi naman nawawala ang mga problema pero laging may solusyon ka. Diba? Hindi naman nawawala ang kakapusan pero laging may supply ka. Diba? Bakit nangyayari yun? Kasi grafted in kayo, nakadugtong ka. Hindi ka pwedeng, nakadugtong ka, unless naputol ka, walang dagtang dadaloy dyan. Pero kung nakadugtong ka, dadaloy at dadaloy ang dagta sa sanga. Sa ayaw mo at sa gusto. Amen?
Kaya huwag mong isipin, mahirap lang kami, ganito lang tayo. Anong meron sa Diyos? Dati si Janice, hindi pa nagdadrive. Ngayon, nagdadrive na eh. Di ba? Takot pa nga magbisiklita yan ngayon. Ngayon, di 4 wheels na. Ano na lang. Di ba? Ayaw nga ni, magmadali. Anyway, see? Kasi grafted din ka eh. Mararanasan mo to experience the rich nourishment. Isipin mo na yung rich nourishment na pwedeng dumaloy sa'yo. Pag nakakunik ka sa Diyos, sa ayaw mo at sa gusto, mararanasan mo yan. Amen. Ito, share ko lang. Kahapon, pumunta kami ni Mrs. kasi yung pamangkin niya, medyo problema nung kanyang ate. Kasi, sabihin na natin, naging pariwara. Nawala sa tamang takbo ng buhay, ay may mga anak na. So, kinounseling ko kahapon, pinag-pray ko. Sabi ko, then, in-example ko ngayon yung mga anak ko. Sabi ko, yung mga pinsan mo, ako, pasalamat ka ako. Na, yung mga pinsan mo, ngayon nakakatuwang ko, sabi ko. Sa mga gastusin, yung ganun. Pero sabi ko kayo, ikaw, may anak ka na. Tapos ganyan ka pa mag-isip. Sabi ko, mangarap ka naman. Mangarap ka naman para sa mga anak mo. Ang counseling ko sa kanya, hindi na counseling na masyadong spiritual. Sabi ko, mag-usap tayo bilang magtito. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, matatanda na ang mga magulang mo. Sabi ko, kung ganyan ka pa mag-isip, sino pang tutulong sa'yo pag iyan nagkandawala ng magulang mo? Sabi ko, mangarap ka ngayon. Hindi habang buhay ganyan ka. 33 years old ka na, may 3 ka ng anak. Sabi ko, madiskarte ka namang tao, kung sabihin na hindi ka nakapag-aral, bakit? Ako rin naman. Pero kakawin mga anak ko. Nag-aaral sila, tapos na sa kolehiyo ang isa, malapit na rin magtapos. Sabi ko, ba't na ganyan silang katayuan? Sabi ko, isang malaking bagay dyan, kasi may pagsama ng Diyos. Kung wala ang pagsama ng Diyos, ay baka hindi na sila nakapagtapos katulad namin na mga anak ng papa ko. Ilan kami magkakapatid? 7 kami magkakapatid, 2 lang sa amin ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ako, nakatungtong lang ng kolehiyo. Hanggang first year college lang, di pa nga natapos. Yeah. So, pero biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi nandoon ang gabay ng Diyos. So, buhabay ko sa akin, subukan mo naman na gawing gabay ang Diyos sa buhay mo. Kasi pag wala ang paggabay ng Diyos, mahirap. Diba? At lalo na ito kung konektado ka sa Diyos. Yun eh. Kaya nga si David, anong mga explanation, bukang bibig ni David, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sa ayaw niya at sa gusto, sumusunod eh. Bakit nakadugtong? Legitimate siya Israelita. Kaya yung promise ng Lord sa kanyang mga ninuno, kahit sa ayaw niya at sa gusto, dumadaloy. See? So ganun din. Tayo na na-engrafted sa Diyos, sa ayaw mo at sa gusto. Sasabihin ko sa iyo, may future ka. Amen? I-hashtag nyo na yan sa buhay nyo lagi. Hashtag nyo, konektado. Konektado ako sa Diyos. Amen? Huwag mong subukang mapawalay. Mamaya, makikita natin yan. Hallelujah. Praise the Lord. Panghuli. Ay, tapos na pala. To experience mercy. Ayan. Habag. Diba? Anong sabi ng verse 30 ng Romans chapter 11?
Once you Gentiles were rebels against God. O, kalahin mo, mga rebelde tayo sa Diyos dati. But when the people of Israel rebelled against Him, God was merciful you instead. Now, they are the rebels, and God's mercy has come to you. Ang mga Hudyo, nagrebelde sila sa Diyos. Ayun, pinutol sila pansamantala. Then, ang mercy ng Lord, ang habag ng Lord, dumating sa inyo. So that they too will share in God's mercy. Hallelujah. For God has imprisoned everyone in disobedience, He could have mercy on everyone. Pinaranas din ng Diyos sa mga Israelita na maputol man lang kayo para maranasan nyo rin ang habag ko. Ganon, inaranas ng Diyos sa kanyang bayan na dapat, kasi siyempre bayan na yan ng Diyos eh. Ano mang mangyari, hindi tatalikuran ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanyang minamahal na bayan. Kaya ginawa niya pansamantala. Cut off muna kayo. And then tayo ng mga hintil na idugtong. Ayan. So, ang sarap na maranasan ang habag ng Diyos. Bakit? Eto. Sometimes, mas pinipresenta natin ang Diyos na malupit. Tama ba? Sa kadahilanan, minsan kanya-kanya tayong rason, pero malimit ito yung rason. Para mapasunod ang tao. Hindi ka na nagsisimba, sige ka. May mga ganun, di ba? Baka alisin ng Diyos yan sa'yo. So parang ang lupit naman ni Lord. Di ba? Huwag na tayong lumayo sa loob ng tahanan. Ayaw mo sumunod? Sige, huwag ka nang hingi sa akin. Gawain ko rin yan eh. Ang mga anak ko, andyan. Present lahat ng anak ko nandyan. Ayaw nang sumunod. Huwag na kayong makahingi-hingi sa akin. So minsan, ganun din natin na ipoportray. Maging sa simbahan, maging sa kumpanya. Oy, sige, huwag kang sumunod sa boss natin. Matatanggal ka sa trabaho mo. See? That's the principle ng mga... Sa Diyos, minsan ganun din na ipipresenta ang Diyos eh. Naging panakot para lang mapasunod ang tao. Di ba? So, balansin natin. Kailangan natin balansin. Ang Diyos mahabagin. Sa totoo lang. Alam na alam ito ni Jonas eh. Kilala niyo si Jonas? Yung kapitbahay niyo? Hindi, sa Bible. Alam na alam ni Jonas kung anong katangian meron ng Diyos. Bakit? Nung sinugo ng Diyos si Jonas sa Nineveh, pumunta ka sa Nineveh, pagsabihan mo sila dahil gugunawin ko na ang Nineveh. Dahil sa kanilang kasalanan. Ayaw sumunod ni Jonas. Kaya tumakas siya. Diba? Sumakas siya ng barko palayo ng Nineveh. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Kasi kilala niya ang Diyos. Pansinin niyo yung kwento ni Jonas. Ang argument niya sa Diyos nung nakikipag-usap siya sa Diyos, kasi patatawarin mo naman sila eh. Pag humingi sila ng tawad eh. See? Ganon yung argument ni Jonas. Which is ganon ang karakter ng Diyos. Mahabagin siya. Ay, kung hindi siya mahabagin, wala tayo rito. Wala tayo pasaway eh. Yung magsasabi sa akin dito na, hindi ako perfecto ako, ay, babatukan ka ng Diyos ngayon. So, alam na alam ni Jonas kung gaano ka-merciful ang Diyos. Tumakas siya, hindi ang ginawa ng Diyos, di pinalunok siya sa dilis, biniluwa doon sa Nineveh. Ganon kalaki ang dilis nung panahon na yun. Alam nyo ba yun? Mangingisda po ako eh. So ayun, pagbaba niya na yun, nagngaral siya, ayun, ano nga nangyari? Pinatawad ng Diyos. See? Ganon ang Diyos. So, hindi lang malupit ang Diyos. Actually, malupit pa ang tao. Pansinin pa natin. Sino ba yung nakipag-bargain? Si Abraham na lang. Si Abraham. Gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Anong sabi ni Abraham? Nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, actually ang Diyos ang nakipag-usap kay Abraham. Sabi niya,
kailangan kausapin ko itong aking anak na si Abraham. Nagugunawin ko na ang Sodoma at Gomora. Grabe, no? Pwede naman yung directly gunawin na hindi na i-consider si Abraham. Pero dahil may pamangkin si Abraham sa Sodoma at Gomora, si Lot, kinonsider niya pa rin ang kanyang lingkod na si Abraham. So anong sabi ng Diyos kay Abraham? Gugunawin ko ng Nineveh. Sabi ni Abraham, kung meron bang, ilan ba yung una? Kung sino nakakatanda? Kung may 10 o 10 na lang natin, sabihin na lang natin, o, ganito na lang natin gawin. Kung may 10 bang matuwid doon, gugunawin mo pa? Alang-alang sa 10, hindi. O binaba pa ni Abraham, gawin. O kung may 7 ba? Alang-alang sa 7, hindi. May 5 ba? Alang-alang sa 5, hindi ko gugunawin. Ay tumigil na si Abraham, ayun. Ay si Lot lang pala ang matuwid doon. At ang kanyang pamilya, ilan lang sila? Actually, 4 lang sila, 2 anak niya. Namatay pa yung asawa kasi lumingon. O, diba? O, 3 na lang natira. O, diba? Ganun kamahabagi ng Diyos. Diba? Hallelujah. Alin ang mas maganda? Yung tayo gumagawa, dahil na-appreciate natin ganito ang Diyos, o tayo gumagawa o naglilingkod dahil natatakot tayo. Kasi malupit si Lord. Kailangan kong maging, kasi baka ako paluin ni Lord. Baka, parang pangit yata yung ganong prinsipyo sa paglilingkod. Kasi takot ka na paluin, takot ka. Maging sa loob lang ng pamilya, sumusunod yung anak mo dahil sa takot o sumusunod dahil sa pagrespeto sa iyo bilang magulang. Alin ang mas maganda ron? Diba? So ito yung mararanasan natin pag nakadugtong tayo. Habag ng Diyos. Kasi kung hindi habag ng Diyos, marami na tayong palo nangyari galing sa Diyos, or marami na tayong, ewan ko lang, hindi lang siguro palo dahil sa tayo ngay mga pasaway. Diba? Wala kung ano ng kalagayan natin kung hindi mahabagin ng Diyos. So dahil siya'y mahabagin, ganun natin nararanasan ng kanyang habag. Kaya hindi man tayo karapat-dapat, pero pinaparanas niya pa rin sa atin yung mga bagay na gusto natin dahil nga sa habag niya. Diba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang kabutihan? Hallelujah. Praise the Lord. Actually, ito pa nga ito sa isa pang kagandahan sa Diyos eh. Actually, sa pasimula, ang ganda na ng mga plano ng Diyos sa tao. Pansinin niyo ito, ang talata na ito. Genesis chapter 12, verse 1-3. Pangako niya ito kay Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at punta ka sa bayang tuturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang maging pagpapala sa marami. See? Verse 3, pansinin niyo. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain ng Diyos. Nang dahil kay Abraham. So walang pinili, Israel lang. Actually, sabi ng mga Bible scholar, ang ganda ng talatang ito. Kasi hindi exclusivity ang Diyos. Hindi exclusive ang Diyos. Ang nakakagulat lang daw, sabi nila, ang mga sumusunod na mga talata na, naging exclusive na ang Diyos, Israel na lang. Actually, ang Bible is books. It's a literature. May mga sumulat yan. So, depende yan sa intent ng sumusulat. Yan yun. So, sa pag-aaral ng Bible, hindi lang theology, kundi
napakahalaga na inaaral din natin. Ito, may mga example lang akong sasagiin. Sideways. Ano lang tayo, konting trivia. Yung talata sa Bible na, ayun, ito naalala ko. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ito para lang, dagdag, trivia. Anong sabi ron? Do not be equally yoked to the unbelievers. Alala niyo ba? Huwag kayong makipamatok sa hindi mga mananampalataya. Malimit tayo sa panahon natin ngayon ay kinocontextualize natin ito sa panahon natin. Sino yung mga unbelievers? Sabi, siyempre, sagutin natin, yung mga hindi pala simba, hindi kumikilala sa Diyos, unbelievers yan. Mga masasama yan. Ganun agad natin, perception, di ba? Unbelievers kasi yan. Pag mga unbelievers, parang mayroon tayong wall na unbelievers ka. Oh. Alam niyo yung konteksto nito sa 2 Corinthians, kung sino yung mga unbelievers na yan na tinutukoy ni Paul? Kaya sinulat niyan sa mga kategorya, ang mga unbelievers dyan, yung mga hindi Kristiyano. Tingnan natin. Actually, sa panahon ngayon, type ka lang sa Google, sagutin ka ni AI, ang bilis. Yeah, meron agad siyang summary. Pero pakaingat kayo kasi si AI nakarely lang ang artificial intelligence nakarely lang sa mga data na naka-store. So, pag humingi ka ng negative result ang ibibigay sa iyo. Humingi ka ng positive result ang ibibigay sa iyo ni artificial. Ganun 'yon. So, ngayon, diyan sa Corinthian na yan, and do not be equally yoked to the unbelievers, ayan yung mga outside Christian persons who are not followers of Christ. Sino ba yun? At ang mga umuusig sa mga Christian, sino ba yun? Sa panahon ni Paul, mga priest and Sadducees, mga Hudyo na alam ang salita ng Diyos. Sila yung mga unbelievers na tinutukoy ni Paul. Mga nagpipersecute sa mga Christian. Yung mga hindi naman, wala namang alam sa salita ng Diyos, ba't nila ipipersecute ang mga Kristiyano? Di ba? Imagine nyo na lang. Yun yung mga unbelievers, yung mga may alam din sa salita ng Diyos, hindi lang nila matanggap na si Kristo ay Diyos, kaya pinipersecute nila yung mga Kristiyano. Yan yung mga unbelievers na tinutukoy ni Paul. Di ba? O si AI mismo sumagot niyan na yung kung sino yung mga unbelievers na tinutukoy doon sa Corinthian na sinasabi ni Paul. Pero sa konteksto natin ngayon, sino yung mga unbelievers? Kinakategorize agad natin, hindi yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Mga unbelievers yan. Kaya iniiwasan natin. Alam nyo, sabi ng Bible, para maiwasan mo yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, umalis ka sa mundong ito. Yun. Kaya nga nandito kasi anong sabi ni Jesus? You are the light and the salt of the earth. Yun. Yun ang naging papel ni Kristo. Bakit umiwas ba siya? Hindi. Nakisalamuha nga siya para Para dalhin sa kaliwanagan. So ang mga unbelievers na tinutukoy ni Paul na huwag kang makipamatok ay yung mga ayaw kilalanin si Kristo. Yun ang mga unbelievers dun na sinasabi sa Corinthian. Amen? Yun. So, dagdag lang yun. Okay. Kaya, makita natin, grabe ang habag ng Panginoon. Kaya, anong description ni Paul? Pansinin niyo sa chapter 11 ng Romans sa ating teksto, sabi sa verse 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Doxology ni Paul. Napakasagan ng kayamanan, di matarok ang kanyang karunungan at kalaman. Sino ang makapagpaliwanag ng kanyang kasiyahan? Sino ang makakaunaw ng kanyang pamamaraan gaya ng... Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen.
sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Ngayon, konektado ka. Isipin mo na. Isipin mo na. Anong pwedeng dumaloy sa buhay mo kung nakakonek ka sa Diyos? Ang lahat ng bagay mula sa Kanya. Amen? Huwag na lang yung mga gadget kasi hindi naman yan yung necessity talaga ng buhay ng tao. Nadagdag na lang sa panahon natin yan. Ito na lang ang buhay na ito. Yung mga bata-bata pa, hindi nyo pa-appreciate. Pero kami naman nagkakaedad na. Doon na namin na-appreciate ang halaga ng buhay. Bakit? Pag may naramdaman ka na sa katawan mo. At tulad ko, eto, may sharing lang ako. May oras pa ba ako? Okay. Anong oras na ba? Lumagpas na ako sa oras. Sabi ko, maiksi lang eh. Share lang ako. Ito mga past weeks o months na siguro, masyado akong, weakness ko kasi mag-self-pity. Alam ni Mrs. yan. Nakakaranas ako ng stomach pain. Hindi ko pa rin napapatingnan. So may mga thinking ako na ayaw ko magpa-opera kung sakaling operahan. Nung dumating ako sa puntong ganun, Lord, kunin mo na agad ako. Ganun na yung mga nasasagi sa utak ko. Ayaw ko maging pabigat sa pamilya ko. Napaka-negatibo na yung pumapasok sa utak ko. Sabi ko, parang hindi yata to tama. Nung inaral ko to, hallelujah, sabi ko, Lord, sa'yo nagmumula ang lahat ng magagandang bagay. Inaasam namin sa buhay, mismo ang buhay ay galing sa'yo. Ba't ako matakot? Diba? Hallelujah. Kaya, kailangan lang natin magbabad sa salita ng Panginoon. Alamin natin ang kanyang kalooban. Hindi mawawala ang problema, pero magiging may solusyon sa salita ng Diyos. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Okay. Warning. Ito na po. Malapit na tayo. Nag-warning na eh. Warning. Don't be arrogant. Bakit? Sabi ni Paul sa Romans chapter 11 verse 19, you will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Granted, but they were broken off because of unbelief. See? And you stand by faith, do not be arrogant, but tremble. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Sino ang winarningan ni Paul dyan? Tanungin ko kayo. Dalawa pala yan, ano? Ayan, iyan yun. Don't be arrogant. Pangalawang warning, don't disobey. Sino ang pinagsabihan ni Paul ng don't be arrogant or don't disobey? Yun bang mga naputol? Hindi, yung nakadugtong. Yung idinugtong. Yun ang winarningan ni Paul. Kasi sabi ni Paul, naputol sila dahil sa kanilang pagsuway. Di ba? Pansinin niyo yun? Or unbelief. Hindi paniniwala o hindi pagtitiwala o paniniwala sa Diyos. Bayan na yan ng Diyos, ha? They were broken off. Dahil sa kanilang unbelief. So sabi niya, winarningan niya ngayon, don't be arrogant. Sabi niya, but be tremble. Takot kayo. Kasi kung yung lihiti mo na nga sanga, hindi pinanghinayangan ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong magmalaki sa mga naputol na sanga. Kasi sila lihitimong sanga. Kung kayo na hindi lihitimong tanga. Sorry po. Nabulo lang ako. Kung kayo na hindi lihitimong sanga, ano daw sabi niya doon? Ligaw. Mga ligaw na ulibo ay naidugtong. Yun pa kayang lihitimong sanga ang hindi madaling idugtong, mas madali yun. Di ba? Si Mrs. nag-grafted siya ng yung kanyang alagang mga halaman sa probinsya. Ano siya eh. Ano bang tawag doon na halaman yan, May? Yung kanyang iba-iba, nagkakaroon ng iba-ibang variety ng, ewan ko ano ba yun, nakalimutan ko na. Adenium. Ayun, adenium. So nag-grafted siya nun.
So, adenyum lang din ang ginagrafted niya. Pag maayos ang bilis niya mag-flourish eh. Kasi, parehas na adenyum. Pero subukan mong dagtungan yun ng ibang hindi, mahirapan. Diyos lang nakakagawa nun. So, yun, mas madali, sabi ni Paul, kung yung lihiti mong sama, mas madaling maidugtong. Sabi pa nga niya sa mga unang verses niyan, actually, pag naidugtong sila, ang sabi ni Paul, parang muling nabuhay ang patay. Magkakasayahan. Ganun ang description patungkol dun sa mga naputol na lihiti mong sanga. Kaya sabi niya, winarningan niya itong mga hintil na naidugtong. Don't be arrogant. Diba? Don't disobey. Ayan. Hallelujah. Kasi, sabi riyan, just as you were at one time disobedient to God, have now received mercy. As a result of their disobedience, so they have to become disobedient in order that you too may now receive mercy as a result of God's mercy to you. For God has bound everyone over to disobedience so that they may have mercy on them. See? Minsan pinapahintulot ng Diyos na mapawalay ang isang bagay para itong bagay na ito makaranas din ng habag pag siya'y nakapag-isip-isip na manumbalik sa Diyos. Ilan dito sa atin ang nakaranas mag-backslide? I have some faces na familiar sa akin before. Nagkandawala ito eh. Pero nakikita ko yung mga muka. Anong karanasan ng malayo sa Panginoon? Ako patutuo ko yan kasi 2 bisis akong nag-backslide sa gawain. Nawala ako sa paglilingkod. Unang backslide ko, nakatira kami sa Makati. Wedding ring namin ng wife ko, naibinta namin. May mabigli lang kaming bigas. Yan yung unang pag-backslide ko nun. Guadalupe pa that time, ang church, na inatinandahan din ng karamihan sa atin. Patutuo ko yan. Mahirap ma-broken off. Mahirap mapawalay. Ang sarap ng nakadugtong. Bakit? Patutuo ko rin yan. Tagal kong walang trabaho. Simula nung nag-full time ako nun sa ministry, nung naka-receive ako ng calling sa Lord na mag-full time, iniwan ko trabaho ko, nag-full time ako. Binuhay kami ng Diyos. Napag-aral ko mga anak ko. Diba? Bakit? Sa ayaw ko't sa gusto, may dadaloy sa akin na biyaya ng Diyos. Bakit? Nakakonek ako sa Kanya eh. Amen. Ganyan, kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Ayong dapat nating panatilihing gawin. How to connect? Believe in Jesus. Manatili kang naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. And stand by faith. Granted, sabi ni Paul, but they were broken off because of unbelief. And you stand by faith. Naidugtong ka, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. So don't be arrogant, but tremble. Amen. Hallelujah. Hamon ko sa inyong lahat. Manatili kang nakakonek sa Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto. Promotion will come. Shine. Someday you will shine as long as you are connected. Maring hindi ka pa kilala ngayon. Maring hindi ka nare-respeto ngayon. Maring wala ka pa ng mga bagay na ito. But someday, as long as you are connected, dadaloy ang dagta mula sa ugat papunta sa sanga. Mamumunga ka. Sa ayaw mo't sa gusto. Dahil may nananalaytay na kung anong meron sa puno, maisusuplayan sa sanga. Kung ikaw ay nakadugtong, dadaloy sa iyo yan. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung may pag-alinlangan pa tayo, kung bakit tayo, ano ba naman ang ginagawa natin? Ba't tayo nagsisimba pa? This is the reason. Why we do this is just to connect God. Makakonekta tayo sa Panginoon. Bakit tayo nagsisimba? Kasi sometimes, nabubroken off tayo eh. Minsan napapawalay tayo. Ang Diyos, never tayong iniwan. Yan tandaan nyo. Tayo, oo. Sa iniwan natin ng Diyos. Minsan siniset apart natin ang ating sarili. Alam nyo ba na mahirap mag-survive ng nag-iisa?
nung sinearch ko yung ano ba ang kahalagahan ng yung how what is the important of being connected, mismo ang internet o ang artificial intelligence ay sumagot. Being connected, sabi rito, extremely important for all well-being, both mentally and physically. See? Social connection provides sense of belonging, support, can significantly improve both mental and physical health pag connected. So opposite, pag disconnect, maaring magkakaroon ka yung sense of belonging pag connected. Sense of support, nararanasan natin yun pag connected. Pero pag disconnect ka, wala lahat yun eh. Parang feeling mo alone. Nobody cares. Naranasan yun. Nung na-depress ako, yung feeling ko, nobody cares. Who cares? Yung mga nagpapakamatay, nung nagsisuicide, that's the feeling. Naranasan ko yan nung minsan na gusto kong tumalon sa second floor. Naranasan ko rin. Sabi ko nga, Lord, pinaranas mo yun. Para mayroon akong testimony. So, ang hirap nang ma-disconnect. You feel yung sobrang depression. Pag disconnected ka na sa mahal mo sa buhay, disconnected ka na sa mga kaibigan, disconnected ka na sa... Yung feeling alone, papasok dyan ang mga negative thoughts. Kaya ang isang tao nagsisuicide. So napakalaga ng connection. Even sa family. Napakalaga ng connection. Kaya nga ako noon, nung ako lang mag-isa rito sa Maynila, halos everyday tumatawag ako sa asawa ko, sa pamilya ko. I see to it na everyday I can call them. Minsan sabi nga ni Mrs. sa akin, bakit ka napatawag? Siyempre, that are means to connect to them. Sila marami sila eh. Ako nag-iisa. Minsan nakakaranas ako ng aloneness. So, yun ang pamaraan ko para hindi mag-sink in sa akin yung feeling na ako lang mag-isa. Napakalaga ng connection, lalo na sa Panginoon. Why? Lahat ng bagay ay mula sa Kanya. So sa umagang ito, let's connect unto God and let's balik ko lang kayo sa sinabi ni Janisa, enjoy His presence. As long as you are connected to God, you will enjoy His presence. Amen. Let's worship God. Hallelujah. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. O Diyos, iyong dinggin, Amen. Hallelujah. Yes, Lord. aking panalangin. Makipag-usap ka sa Panginoon. Personal. It's our time to talk to God. Pusukong ito, Hallelujah. laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na ako, sumunod sa nais mo. Amen. Hallelujah. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah.
mundong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal ang ako, sumunod sa nais mo. Naisip gawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Panginoon ng banal ng ako, sumunod sa nais mo. Naisip gawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal Amen, Lord. Bawat isa sa amin, Panginoon, ang dalangin namin. sumunod sa Masunod namin kalooban mo, Diyos. Hallelujah. naisip gawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Panginoon, salamat o Diyos. Salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makakonect sa iyo at maranasan ang magagandang bagay na inaasam namin sa buhay. Panginoon, dalangin namin sa araw na ito, sa umagang ito, patuloy o Diyos, ang buhay namin ay makapanatili sa iyong kalooban, makapanatili sa iyo na pinagmumulan ng mga bagay na inaasam namin o Diyos sa buhay na ito. O Diyos, salamat sa kagalingan, iya'y nananalaytay mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na sa kabila ng kaguluhan nariyan upang iyong iparanas sa bawat isang nakakonekta sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan sa mga taong nanghihina nariyan ang lakas na mula sa iyo. Panginoon, salamat na ikaw ang tatay sa mga taong walang tatay. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay na aming inaasam na maranasan, mga gandang bagay, ay kaya mong ipadaloy sa amin as long na kami ay nakakonekta sa iyo. Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, pero dahil sa idinugtong mo kami, pinayagan mo kami, Panginoon, na makakonect sa iyo. Lord, thank you so much. We appreciate so much this mercy and goodness and love that you pour out. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat at pagsamba sa lahat ng iyong ginawa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin ang mga. Okay, so tayo po'y saglit na umupo. At tayo po'y dadako sa pinakamasarap, no? Pinakamagandang part ng ating gawain. Salamat sa Lord, no? Sa buhay ni Kuya Joey. Napakagandang sharing, no? Na-bless po ba ang lahat ngayong umaga? Sino dito yung na-bless? Taas nga yung kamay, yung mga napagpala. Isa lang. Sino po dito yung pinagpala ngayong umaga ng kanyang salita? Okay, so lahat naman tayo ay pinagpala, no? Okay, so ngayong umaga, no, gusto ko lang i-flash yung napakasimple pero malakas ang dating na verse para sa akin, no. Gusto ko sabihin niya akong basahin. Okay, so yan. Verse 35 sabi dito, sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap.
Okay, so napakasimpleng verse pero gusto kong doon kunin yung dulo, no, na higit doon na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So ang sumulat po nito mga kaibigan ay si Paul, no? Sa Tagalog ay si Pablo. So sinulat niya po ito sa mga leaders ng Ephesians that time, no? Binibigay niya na yung mga huling habilin niya para sa mga leaders. Sabi niya doon na alalahanin daw nila ng mga mananampalataya na mas higit yung pinagpala kaysa sa tumatanggap. Kaso po mga kapatid, alam natin na ang kultura ng mundo ay baligtad, di ba? Sa kultura ng mundo, ang pinakasukatan ng success or ng blessing ay kung gaano karami natatanggap natin. Tama po ba? Na pera, tulong sa iba, mga material na bagay. Pero tandaan nyo na sa kaharian ni Lord, laging kabaligtaran sa kung ano yung pattern ng mundo. Amen po ba? So sa kaharian ni Lord, ang tunay na pinagpala, ito po yung mga tao na kung saan ay talagang nagbibigay. Yung masayang nagbibigay. Amen po ba? So, hindi ang sukatan ni Lord, hindi kung gaano yung natatanggap mo. Ang sukatan ni Lord, kung gaano karami natulungan mo, kung gaano kadami yung nabigyan mo, yun po yung sukatan ng pagpapala na galing sa Kanya. Amen po ba? So, ngayong umaga, tinuturuan tayo ni Lord, no, na mas piliin natin na tayo po yung magbigay kaysa tumanggap. Amen po ba? Kasi kapag nagbibigay tayo, sabi doon, tayo daw ay mapalad. Amen ba? Mapalad tayo. Sabi doon, kapag napagbigay tayo, ikaw ang ginagawang daluyan ng pagpapala sa iba. Amen po ba? Kapag tayo mapagbigay, tayo yung ginagamit ni Lord para pagpalain. Unang-una yung family natin, di ba? Yung mga friends. And even itong church. Tama po ba? So, ano pa? Kapag tayo ay mapagbigay or mahilig magbigay, sabi dito, nagbubukas pa daw ito ng marami pagpapala sa buhay natin. So, the more na nagbibigay tayo, tawag dito, the more na binibless ka ni Lord. Kasi ikaw yung ginagawang alulod eh. Alam niyo yung alulod? Di ba? Kumang ganon. Kumbaga ikaw yung ginagawa niyang alulod para pagpalain yung iba. Kita niyo yung mga tikom yung kamay. Di ba? Yung mga nakikita, may mga kilala kayong ganyan, yung talagang kuripot, sobrang kunat. Kita niyo di ba kahit malaki yung sinasahod nila, kahit na, alam niyo malaki yung kinikita ng taong to, pero nakita mo parang laging problemado sa buhay, di ba? Iba yung aura niya pag nakita mo, laki naman ang kinikita nito, ba't ganito to? Parang nangihina, ganon. Minsan, di ba, may mga kausap kan, lalaki na sahod, pero na-stress, no? Napupunta pa sa depression. Kasi kahit anong gawin nating bale, mga kapatid, hindi natin pwedeng banggain o baliin yung principle ng Bible. Ang sabi doon, mas pinagpapala yung mga taong mapagbigay kaysa sa mga tumatanggap. Amen po ba? Kaya tignan mo yung mga giver, kahit sakto lang yung kinikita nila, kahit na alam mo na ito, hindi naman ganun kalaki yung sinasahod nito or wala siyang masadong source of income, pero pag nakikita mo yung taong to, di ba, ang gaang ng vibe. Di ba? Alam mo yung pag nakikita mo to, ang sarap kasama. Di ba? Ano pa? Kasi nga, principle ng Bible ay ginagawa niya. Hindi po natin matatakasan yung blessing ni Lord, tandaan yan. Kapag ginagawa natin yung principle ng Bible, yung mga word ni God, talagang hahabulin tayo ng pagpapala. Amen po ba? So ngayong umagang to, dalawa lang pagpipilian natin. Ano yung gusto natin? Yung tayo yung tumatanggap o tayo nagbibigay? Amen po ba? So maganda, i-apply din natin to sa pagbibigay sa church. Huwag nating isipin na kabigatan. Amen po ba? Isipin natin na ito po ay investment sa langit, sa eternal. Amen po ba? So yun lang po, sa umagang ito, tayo po ay manalangin ng ating mga prayer requests. Pwede na po tayong tumayo. Okay, no? Yung sobrang, doon pa lang, maya na. Okay, nakataas na po ba ang ating mga prayer request? So, ngayong umaga tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa napakagandang salita mo na aming tinanggap. At hayaan mo nga, Lord, na sa umagang ito ay mapagpala namin ang iyong kaharian, Lord. Ang iyong ministry dito sa church na to, Lord. Patuloy mo kaming turuan ng puso na maging mapagbigay, Panginoon, na hindi namin ituring na kabigatan yung pagbibigay, kundi, Lord, ituring namin ito yung magiging susi para pagpalain mo pa kami, para mas gumaang pa yung buhay namin, Panginoon. Patuloy mong gawin ang pagpapala ang bawat isa sa kanilang mga pamilya, Lord, sa aming kaibigan, and even sa church na to, oh God. At hayaan mo nga na yung mga narinig naming salita mo sa umagang ito, ma-apply namin sa buhay, Lord, magamit namin sa buong week, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy po. No? For our announcement po this Sunday, sa lahat po ng Grow, every Saturday,
9:30 a.m. sa Building 2. So kung may mga chikiting kayo, please allow them na mag-join sa mga kids natin. Then for gig po, every Saturday, assembly po natin every 3 p.m. sa Building 2 the same time. 3 p.m., no? Mga gig. Okay. GoPro, every Wednesday, 8 p.m. via Zoom. So mga itong mga nag-working na o hindi man, pero nasa bracket na po ng Young Professional, please join us. At the same time, last time, nagkaroon po sila ng, namigay po sila ng food packs, no? Na sa mga gwardiya dito sa Manila. Kaya maraming salamat GoPro for doing yung mga ganong bagay. Sa GMRC naman po, yung mga may asawa, mga parents, mga single mom, couple. Single mom allowed naman po. Yan, single parents. So every Saturday po, third Sunday of the month po tayo. Meron po tayong topic this August 16. God's Blueprint po yung topic sa Building 2, 4:30 p.m. So please join us po this coming Saturday. Strengthening godly values in the family. Okay po. Then for sa lahat po ng Glow, yung mga kananayan, every second Saturday of the month and every Wednesday, meron po silang ginaganap na prayer meeting. Via Zoom po ito, no? Via Zoom. Yan po. So, please, lahat po mga nanay, join po kayo sa Glow. And meron po tayong first timer po ngayong araw. So, please acknowledge lang po natin si Miss Mariel Angeli. Ito po ay youth, tama, no? So, sino po nag-invite sa inyo? Sino po nag-invite? Ay, kayo po. So, welcome po, Ate Angeli. Youth po. So, welcome po natin mamaya, mga youth, si Angeli. At meron pa po si Nicole Oronalo. Tama, no? Siya po ay galing taga Pambuhan Gate Church. Pambuhan. So, welcome po, welcome po. Pwede po tayong tumayo. Pag-pray lang po namin kayo. Okay, sige po. So, sige po, pag-pray lang po natin yung isang youth at ating ka-member din po sa church sa Pambuhan. So, Lord, salamat Panginoon ngayong araw sa kanilang pag-attend po, Panginoon, sa aming service, Lord, sa iyong service. Salamat po, Panginoon, dahil alam ko hindi aksidente, lalo sa youth po, Panginoon, na prayer ko po, Panginoon, prayer namin, Lord, na mas lalo mo siyang bigyan ng wisdom. At the same time, Lord, makakonect siya sa iyo, Lord. Alam ko, this time, ito yung magiging journey niya towards you. At Lord, salamat po, Panginoon, sa aming kapatid po, Panginoon, na si Nicole, sa kanyang pag-visit po, Panginoon, dito sa church sa Manila. Lord, gabayan mo siya, ingatan mo siya, mas lalo mo siyang palalimin. At salamat po, Panginoon, sa ngayong araw. At sila po ay nakarinig ng iyong salita. Ingatan mo sila, Lord. Bless mo sila, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Then last po, meron pong meeting po lahat po ng workers at leaders after service dito po sa ASI. So, yun po at marami pong salamat po sa lahat. Second service po tayo. Good morning po ulit. Bago po tayo magtapos, yun ang sabi na po kanina ni Brother Gerson, yung meeting, maiwan po yung mag-a-attend po ng Crossroad at saka TMA. So, meron po tayong short meeting mamaya. Then, mga gilas po, gusto ko lang pong i-meet yung mga gilas mamaya kasi hindi ako pinapatulog ni Lord na hindi ko kayo i-meet mamaya po. After po nito, wag po munang uuwi yung mga tatay. Short meeting lang din po. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bago po tayo tumayo, gusto ko pong pasalamatan yung ating speaker kanina, si Brother Joey Gutierrez. Palakpakan po natin ang buhay niya
Salamat sa Lord. Ayan, maganda po yung message niya ngayon. Connected. So, bawal po ang hindi nakakonect. Ha? Kasi pag hindi kayo nakakonect sa Meralco, wala kayong wifi, walang power, di ba? Walang wifi, walang internet, walang ilaw. So, mas matindi, mas maganda kasi na bawal ang hindi nakakonect sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. At itaas po natin ang ating mga kamay. Okay. So tanggapin po natin ito. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. Thank you, Lord. Go home and be blessed. Salamat po. Okay, yung pong mga tatay, pwede pong maiwan.